Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating panghapon na programang Kadiskarte with your Kadiskarte, Mel Elizalde po. Siyempre, mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting sa Kalakhang, Maynila. Ngayon ay araw ng Miyerkules, November 15, 2023. Araw ng sweldo, anak ng bakaw. Yan po ang pinakahihintay ng lahat, di ba? Pero ano ang problema? Araw ng sweldo, maraming tao na walang sweldo. Yung iba naman, may sweldo nga, kapos kulang ang sweldo. Yan ang problema no? At kulang ang sweldo, walang sweldo, dalawa yun di ba? May sweldo, pero kulang ang sweldo. Walang sweldo, lalong kulang. Di po ba? Kaya marami po ang nabubuhay dito sa tinatawag na, maraming nabubuhay po sa London. Sa London, loan dito, London. No? Walang ginawa kundi maglo-loan. Kaya nga, ngayon po, nagkalat kahit po sa mga social media. Meron nga pong isang nagpa-broadcast dito sa atin, kung matatandaan nyo, na siya po ay nag-loan ng isang maliit na halaga, subalit nung hindi po siya makabayad, nagulat po siya sa taas ng porsyento ng niloan. No? Marami hong nag-o-offer dyan. Sabi, bigla ang loan, magkano gusto nyo? In just an hour or what granting ang loan. Pero magagrant ang loan, pero katakyot-takyot na porsyento, yung commission, ang tawag doon. Interest, grabe. No? At pagkatapos, pag hindi pa kayo nagbayad, mamarites kayo sa inyong mga kaibigan. Tama po ba yon? Yan ang mga problema natin di po ba? Kaya ang atin po ngayong topic ay sa kadiskarte, ang inyong kadiskarte ay kailangan. Paano pagtatagumpayan ang kagipitan sa pananalapi? Wow! Hindi ho natin kailangan tayo ay isang eksperto. Kailangan lang gamitin natin ng isip at siyempre kasipagan. Yan po alam niyo po ba, kung inyo pong matatandaan, yun nga po, sinabi ko sa inyo, merong rito, umiiyak pa no? Taga Divisoria ho siya, isang maliit lamang siyang manggagawa, nagwawalis yata sa Divisoria. At medyo nagipit siya at siya po ay umutang yan nga sa social media. Pero to his surprise, grabe po ang kanyang babayaran. At nung hindi po siya makabayad, nagbabayad-bayad siya ng unti-unti, nung hindi ho na kompleto yung bayad niya, lahat ho ng friends niya ay tinext na siya ay mandurugas. Biro niyo po yung kahihiyan na yan. No? At alam niyo po ba, ang ating mahal na senadora, sino yung senadora na pinagbawal po yung panghaharas sa mga naglo-loan at na hindi makabayad, pinahihiya po sa mga kaibigan. Senadora, yun? Yan, si Senadora po, Grace po. Opo, at maraming salamat po sa ating mabunying senadora. At dahil lalo na po yung mga bangko, hindi lang kayo makabayad ng isa kung ano pa sasabihin, kesyo pababarangay kayo, kesyo ganito ganon, anak ka ng tatay mo. Parang sa maliit na halaga, sinisikap naman na bayaran, pahihiyain pa kayo ng husto. Yan ang mga problema. Kung kaya't tayong mga maliliit na mamamayan,
bagamat ayaw nating mag-loan, minsan napipilitan po tayo, no? Ganyan talaga eh. Lalo na po pag tayo ay sinasakal na ng pagkakataon, no? May mga may mga na tinatawag na 14-month pay. Kasi magpapasko na ngayon eh, no? Meron tayong istorya na isang malaking kumpanya dito sa atin sa Pilipinas. Ano diba? Pero noong 2001, isang businessman ang may problema sila sa kanilang empleyado. Pero take a look at this, ano? Sabi po, bukod sa mataas ang sweldo sa minimum wage ng mga empleyado, may mga profit sharing pa. Hindi po ba ang galing? No? Talaga namang pag sinabing, ako, empleyado ng ganitong kilalang kumpanya po ito. Pero sa kabila nun, may mga co-op pa na sila na itinatag. At may mga assistance pa sa pamilya at may 14-month pay pa sila sa bonus. Pero in spite of that things, kulang pa din ang kinikita. Yung iba kahit walang kinikita talaga. Yung iba naman kahit malaki ang kinikita, kulang pa rin. So nasaan ang problema? No? Palagay po natin ang problema ay hindi tayo marunong humawak ng pera, no? Kasi pagka sumobra pera natin, gastos dito, gastos doon, na akala nyo walang katapusan na yung perang hawak nyo. Hindi po yon. Tandaan nyo po, pag tayo ay gumagastos ng higit sa ating kinikita, sigurado, bankrupt tayo. Hindi lang ho bankrupt, tolero utak natin dahil baka isang katutak na utang natin. Ano? At sinasabi nga po, sabi po sa sociology, kapag ang apektado ng isang sitwasyon ay 1 hanggang 10 tao lang, personal na problema po yan. No? Halimbawa, problema natin sa pera, mga 1 hanggang 10 tao lang, personal na problem. Pero kapag ang apektado ay daan-daan na, milyong-milyong tao na, ito ay isang social problem na. Pagka social problem, bigat ho ito. Pangbansa ito, di ba? At yan po ang ating napakalaking problema, financial problem ng buong mamamayan ng isang bansa. Talagang bagsak tayo nito. Ibig sabihin, punong-puno ang ating bansa ng yutang, ang mga mamamayan, kahit anong kayod, wala pa rin mangyari kasi devaluated po ang ating pera. Yung kinikita natin, alam niyo po ba, naalala ko, nung medyo during my younger years, no? Pag nag-grocery ako worth 200, wow, nakataksi po ako noon. That was during the time when we were still staying at Caloocan, no? Nakataksi pa ho ako noon. At ang dami kong napamili. Ngayon po, ang 200, wala ako kayo mabibili, toothpaste lang. At saka, sabong panlaba. Pag hinaluan nyo naman ng sabong medyo pampaligo na medyo may brand, tapos na yung 200 nyo. Hindi na kayo makakabayad nun. No, yan po talaga. Kaya anong sinasabi? Ang hirap po talaga pag devaluated ng ating peso. Kaya sinasabi nga po, wag tayong gumastos ng beyond our capacity. No? Yan ang sinasabi. So, paano po yung mga diskarte na gagawin natin? No? Paano mapagtatagumpayan ang mga problema sa pananalapi? Pero bago po tayo magpatuloy, I want to greet our viewers. Mr. Chort Velasquez is watching. Of course, Mr. Rodolfo Santo Domingo is watching. Thank you very much. Tita Mel, baka they wanted to have a financial consultant. We are available. Wow. Yan po, tama. If you want to have a financial consultant, andyan po yung ating mahal na kaibigan at brilliant man. CPA at the same time, licensed broker po ito si Mr. Rodolfo Santo Domingo. Just let us know. Punta po kayo. Just contact us dito po sa ating Elizalde Broadcasting at ilalapit po natin kay Mr. Rodolfo Santo Domingo. Yan po. At bago po yan, meron po akong announcement na importante. No? Ito po yung announcement natin na importante kasi po ang Elizalde Foundations
ay meron po tayong aktibidad na para po sa ating mga estudyante dati dito sa Cayetano Arellano High School. Alam niyo po, ang inyong lingkod, Mel Elizalde po ay naging guro dyan for a long time. At mula po ako nung nasa Arellano ay nagbibigay po tayo ng pamaskong handog, no? Kahit po sa maliliit na bagay lang sa mga those students who belongs to the poorest among the poor. Ang ginagawa po natin, yung mga mga guro na merong advisory class, nagpapapili tayo ng mga yung pinakamamahirap na mga bawat isang section, isa dalawa hanggang ang nabibigyan po nating mga tulong para sa Kapaskuhan ay mga 150 to 200 student a year. Yan po, may mga records po tayo niyan at alam po ng Arellano. At nais ko pong pasalamatan ngayon ang ating kasalukuyang principal sa Cayetano Arellano High School. Walang iba kundi po si Mr. John Butch P. Locara. Sir, thank you so much po for accommodating our mga katauhan po dito sa ating Elizalde Foundation kahapon kay Mr. Chot Velasquez at si Miss Grace Villorte. Yan po. Salamat po sa sa inyong mabuting pagtanggap sa kanila at ganun din po I want to say thank you very much to Miss Leia Magsalin, head ho ng Values Education. Salamat anak at medyo naalala mo pa ako. Thank you very much at of course we will have our gift giving on December 14, 2023. And of course, the following day, December 15, meron po tayo gaganapin po natin doon ang raffles for those who buy the ticket, no? Kasi po, alam nyo, mahalaga po sa atin 'yon. But then, siyempre, ang pinakamahalaga po doon, makapag-abot tayo ng tulong sa mga estudyante natin. Sapagkat yan po ang layunin ng inyong lingkod, Mel Elizalde. Kaya po, before I retired, tinayo ko po itong foundation na to at nagamit ko po ito for a long time dyan sa ating paaralan. At miski na po, on the record naman yan, ako po ay talagang tumutulong din kahit papano sa aking maliit na kakayahan. Kaya nga, I tried my best to, maitayo natin ang foundation. At wag po kayong mag-alala, ito pong foundation natin ay hindi po ito peke. Ito po ay DSWD accredited. Opo. At syempre, ano po tayo nito? Bayad po tayo sa ating mga dapat bayarin sa mga taxes natin. Although, syempre, ang foundation po, yung iba ay medyo, ang pagbabayad ng tax hindi ganong kalakihan, di po ba? Sapagkat ito ay para sa mga pagbibigay ng tulong, no? Yan po. So, tuloy po tayo sa ating pinag-uusapan. Yan na nga po. Dahil sa kagipitan natin, kahit may trabaho, katulad ngayon, every 15 and 30 ay sweldo ng mga manggagawa. Di po ba? Pero nakakapagtaka, may sweldo ka, kulang pa rin ang sweldo. The more so po na yung walang trabaho. May trabaho ka nga, pag nagsweldo ka naman, baka pamasahe lang hanggang yung sweldo mo, hindi maintindihan kung paano. Lalo na po kung may pamilya, di po ba? Ngayon, kung nag-iisa ka, medyo okay sa alright yun. Pero pag may pamilya at may anak ka pa, 2 o 3, patay ka na. Tapos po, mangungupahan pa kayo. Baka yung sweldo ng isang tao ay kulang pang pambayad ng kanyang titirhan na bahay. Alam niyo naman po ang mga necessity sa isang tao, yung shelter, di po ba? Pagkain, food, shelter, and everything, no? Kung ang sweldo natin ay kulang pa sa lahat, siyempre, masakit sa ulo, no? Ay hindi maintindihan kung paano kaya nagkakadipit-dipit ang mga tao dahil nga sa kaliitan ng sweldo, walang ginawa kundi mag-loan, di ba? Taga-London siya. London dito, London. Naalala ko po nung I was still working with the DepEd as a teacher, secondary public school teacher po dito sa DepEd po ako sa Manila.
dito nga po sa Arellano High School. Eh yun nga po, uso po rin sa amin yung loan dito, loan doon eh. No, at naalala ko pa, that was several years back when I was still connected with the Arellano High School. May dumating ho doon mga pinapulis ng isang bangko na alam niyo naman, medyo mababait yung ating mga principal. Pinagtago yung mga guro na may utang. No? Papupulis na dahil hindi mo makabayad ng utang eh. Eh paano? Wala nang matira sa sweldo. Paano babayaran? Gusto naman hong magbayad. Pero siyempre, one at a time. Pero dahil nga nangako dahil sa pangangailangan, yun ang nangyari. May dumating na mga pulis doon at parang sila ay gustong hulihin. It's a good thing yung mga principal nakakaintindi. Alam niyo po ba, pero magsasegue tayo sa ating pinag-uusapan. Pero kahanga-hanga po ang mga kasamahan nating guro. Na yung pong taga-London, London. Pero alam niyo po ba, after so many years, nagkaroon sila ng isang anak na abogado, mga professionals, andun ho lahat. Kaya wag niyo mamatahin yung mga naglo-loan dito, London, lalo na po yung mga guro. Talagang lahat po gagawin yan para maging professional ang kanilang mga anak. At ako po ay sumasaludo sa kanila. Marami po akong mga kasamahan at kakilala. Miski na sa ibang eskwelahan, Arroyo, Manila High, yan, kung ano-ano. Lahat ho sila, kilala natin halos. Dahil naging member po tayo, director ng Manila Public School Teachers Association. At syempre, malawak ang ating naaabot, mga kakilala. At ako po'y humahanga sa mga guro na mga kasamahan natin. Example, si Miss Emily Briones Molo, si Miss Eunice Abanto, si Mrs. Marta Briones, mga professional din ng mga anak niyan. Lahat ho sila, no? Ang inyong lingkod, ganun din po. Although, puro lalaki aking mga anak, medyo nagyayabang ho ako. Letran Sambeda at Eyak, isang nurse na nasa Amerika at matagumpay sa kanyang profesyon. No? Ganun din ang kanyang asawa, ang aking manugang, no? Na si Eileen. At meron na silang 2 anak na ngayon po ay nag-aaral ng pagka-nursing at aviation. Alam niyo po, sa Amerika, only the rich can afford to send their children to college kasi very expensive. Unlike dito po sa Philippines, mangutang lang kayo ng mangutang at nakita niyo naman, may mga farmers o mga lamang na ordinary people o mas bababa pa sa ordinaryo nakapagpapaaral dito, na nakapagpatapos sa college, pero not in America po. Kaya kahanga-hanga, ibig sabihin, talagang they are earning good, no? At alam niyo po yung mga good earner doon, sasabihin ko na, magyayabang na po ako. Nurses, mga tungkol sa internet, no? Business, IT, at saka yung pong mga teachers, yan, mga good earners yan. Pero number 1 po, ang mga nurses at saka tungkol sa mga medical practitioners, no? Kaya I'm so proud of my son. Naalala ko po nung bago nag-aaral pa yung aking panganay na gwapo na yan at medyo may katigasan ng ulo, ayaw ho niya mag-nurse. Sabi ko, anak, kailangan mag-nursing ka, ikaw ang panganay ko, punta ka sa Amerika, legal. Ma, ayaw ko niyan, sabi ho niya sa akin, gusto ko, ganito. Nagagalit pa ho sa akin yung tatay. Sabi, wag ko daw pakailaman sa karir. Hindi pwedeng hindi. Paswerte ka at may nag-a-advise sa'yo na kumuha ka ng nursing. Ako, when I'm still a student in the high school pa lang, wala man lang nag-advise sa akin na bang gusto mong kunin. Wala. Kaya kayo swerte. Napilitan ho siya dahil sinesermonan ko siya. First semester, ayaw pa niya. Second semester, binubola-bola ko pa ho yan. Pag naka-uniforme siya ng puti, wow, gwapo ng anak ko. Bagay, ang kanyang uniforme. Magdo-doktor pa yan. Ginaganong-ganong ko pa. And then, finally, nagustuhan niya po ang profession niyang nurse. At ngayon po, siya isang matagumpay na nurse dyan sa Michigan, USA. At syempre, ang pangasawa niya, isang magaling na nurse din, ang aking manugang na si Miss Eileen Bautista Elizalde.
Pero bago tayo magpatuloy, minsan di ho natin mapigil yung magyabang tayo sa ating mga anak no. Yun lang naman may pagyayabang natin, pero wala. I want to say hello, thank you very much to Mr. Jerry Igames. Edukasyon ang solusyon sa bawat pamilya. Totoo po yan. Thank you very much. Opo. And po, sabi ni Mr. Chot Velasquez de Tamel, naranasan mo rin po ba ang magipit sa panalapi? Hanggang ngayon, anak ng baka. What a question. Na, ano ba tinatanong mo sa akin, anak? Parang di mo kilala, Tita Mel mo. Pambili nga ng coffee, wala eh. Ano po ang ginawa mo para mapagtagumpayan ng iyong kagipitan sa pera? Yan ang magandang tanong. Marami tayong experience dyan. Ito po ang pag-uusapan natin. Alam niyo po, sinasabi nga po yung pag-araw ng sweldo, problema pa rin, no? Kasi kulang. Lalo na yung walang sweldo. Yung mga may sweldo na nga, kulang pa. Yung lalo pa, yung mga walang sweldo. Talaga hong kahindik-hindik yan na problema, no? So, paano po ang diskarte natin dyan? Ayan. May sinabi po ang ating kilala sa buong mundo, walang iba kundi si Mr. Bill Gates, no? Alam niyo ba kung sino si Bill Gates, no? May foundation at saka magmamarites ba ako? Na hilaway, hiwalay. Hindi po, isang mayaman na Amerikano, no? Sabi niya po, if you were born poor, that's not your problem. But if you die poor, that's your problem. Ano po ibig sabihin yan? Pag pinanganak tayo sa mundo, na tayo ay mahirap, hindi po natin kasalanan yan. Pero, kapag tayo namatay na nandun pa rin sa kahirapan, tayo na po ang may problema. Bakit? Kasi hindi po tayo nagsumikap. Hindi tayo nag-isip ng maayos para sa ating kinabukasan. Hindi po tayo nagkaroon ng, yung matinding determinasyon para mabuhay ng maayos, ng may edukasyon. Alam niyo po, yung edukasyon, number 1 po yan para makaahon tayo sa kahirapan. May I share to you my experience, mga kadiskarte ko. Alam niyo po, ang inyong lingkod ay nakapag-asawa ng 17 years old lang po ako noon. Nag-iisip ako, paano kaya ako mag-aaral? It so happened na hindi ko lang alam, ba't ako naligawan ng mga may pinag-aralan. During that time ako po ay nag-aaral ng stenografiya sa Cayetano Arellano High School. Kaya napakamahal po sa akin ang paaralang ito. Alam niyo po ba? Kasi doon ako karoon ng pagkakataong makapag-aral after high school. Dito po ako galing sa Villamor High School sa Santa Ana, Manila. But then, I was able to enroll in the Cayetano Arellano High School, evening vocational school, as estudyante sa stenografiya. Dahil wala naman po kaming vocational school, evening vocational school sa Villamor. It so happened na yung aking pong teacher, tinanong ako, dahil graduating na nga po kami, naiinggit po ako dun sa mga kaibigan, sa mga kaklase ko, kinikwentuhan ako, Mel, kahapon nagpunta kami ng mami ko sa FEU, nag-ano kami, ganyan-ganyan, naiinggit po ako. Ako, wala pong ganung pangyayari. Although ang aking pong mga magulang ay mababait naman at saka maayos din sa pamamalakad, kaya lang, kapos sila. No? Ayan po. So, nag-isip po ako, ayoko nang babigyan pa sila ng problema. Lumapit po ako sa akin teacher na kung saan may pagmamahal na sa kanya mga estudyante. Sabi ko, ma'am, ikaw, Mel, kamusta ka na anak? Hindi pa nga ako hindi ko alam, mapag-aaral ako, gusto ko sana vocational. Paano? Wala tayong vocational. Sige anak, ganito na lang. Bigyan kita ng sulat, pumunta ka sa Arellano, ganito. At may kaibigan ako doon. Doon po, binigyan ako ng sulat ng aking ma'am. Vasquez ang apelido, ko po yan. Kakalimutan ko yung first name ni ma'am. I'm sorry po, ma'am. Pero, ko po yan, pagbabalik ko yan. Pagbabalikan ko ng pagre-research para ang utang na loob ko po sa ma'am ko na yan, na siyang may kakilala sa isang teacher dito sa Arellano Evening School, vocational school, nakalimutan ko rin ba? Siya ang head ng ng evening school. So, yun napag-enroll ako doon. At nagkataon pala na si ma'am na yon ay
nagtatrabaho sa Division of City School Manila bilang isang empleyado sa umaga at sa gabi siya ay nagtuturo. At minsan sabi po niya sa akin, "Oh, Mel, gusto mo ba magtrabaho, iha?" "Naku ma'am, salamat po, thank you." Siguro nakikita niya yung kahirapan ko. Kaya mabait po sa akin yon, medyo mataas po ang grades ko sa sa stenografiya. Siguro natuwa sa akin. "Opo ma'am." "O sige, pumunta ka sa akin sa opisina ha." Doon po nakapasok ako sa Manila. Dito po sa Division of City School Manila's office. Dito po sa City Hall. Kung di ako nagkakamali, nasa second floor yata kami noon no? At sabi nga po niya, "O sige, mag-ano ka dyan." Anong tawag doon? Yung temporary employee. Hindi, apprentice. Ano yun? Hindi OJT, yung may bayad na. Temporary ano ka, hindi ka naman regular. O sige po. Casual employee, opo. At nagkataon, nakilala ko po ang isang kababayan ko, taga Bulacan, na nag-aaral sa Manuel Luis Quezon University. Taga Bulacan po. At syempre, bata pa ako noon. Medyo maganda. Ayan, niligawan ako. At ang sabi niya, pero siya po ay, BSc, Bachelor of Science in Commerce, Accounting Major. Third year na siya noon. Hindi ko na sasabihin, no? Ang pangalan. Ay, yun po. Sabi niya, baby. Baby ang tawag niya sa akin dahil baby po ako sa bahay. Gusto ko kumuha ka ng education para medyo wala nga kaming pera. Hindi, papaalam kita sa mama mo. Pumunta ho sa bahay namin. Diyan kami nakatira sa Sulu Street. Pinagpaalam ako. Sino ho ba ang hindi matinoong utak kung hindi papayagan ng isang anak na pag-aralin ng isang tao? Pinayagan ho ako. Wow! Naging college student ho ako sa MLQU. Education, first semester, that was in 1968. Yeah, if I'm not mistaken. And so, pero alam niyo po, ito talaga yung ng buhay no? Medyo maraming sagabal. Isang araw, second semester yata yun no? Isang araw, sabi nung kaibigan niya na kaklase ko na nagtatrabaho din sa City Hall, "Abe, hindi ka susunduin ni Gani ngayon." "Bakit?" Meron yata siyang sabi niya sa akin, hindi kita, pero nung a night before sabi niya, "Hindi kita susunduin bukas, be, kasi meron akong importante." Ganun ba? O sige, akala ko naman totoo. Ayun pala po, ay merong nililigawan na kaklase niya sa BSc na Bachelor of Science in Commerce na kaklase niya doon na medyo lalo yung building doon sa education. Di syempre sumama po loob ko. Yon, nung uuwian na, ang sabi sa akin ng kaibigan ko, "Sige be, makikita natin siya sa Hidalgo." Nakita po ng dalawang mata ko, may kasama siyang chicks. Opo, kaklase niya. Syempre, bata pa ho ako, mayabang, suplada. Ganun ba? Sabi ko. Pero in fairness, iniwanan niya yung girl at ako hinabol niya sa Hidalgo. Sabi niya, "Be, hindi na tayo mag-usap." Pag-uwi ko po sa bahay, umiiyak ako. Sabi ng mama ko, "Bakit? Anong problema?" "Kama, labo." Sabi ko, "Wala na siguro magpapaaral sa akin kasi nakita ko siya Gani, ganyan. Baka naman lang, hindi na, ayoko na rin." Ano ho yun? Mag-e-end na ang first semester, magse-second semester na. Nag-iisip po ako, Diyos ko, paano po ang aking pag-aaral? Yung kaklase ko po, na pinsan ng aking napangasawa, sa English, tinanong ako, "Oy, miss, mukhang wala na yung boyfriend mo Wala na bang boyfriend?" "Wala na nga eh." "Bakit?" "Pwede ba pakilala ko sa iyo yung, yung pinsan ko?" Sa loob ko, mukhang tao ba naman? "Oo, sige." Aba, dumating ho nung gabi. Akala ko kung sinong hapon. Baw ng baw Pero ang yabang kasi po siya ay estudyante ng political science. Third year, second semester na. Mapunta na siya sa law. Ba sa loob ko, mukhang tao. Mistiso na, gwapo pa, at may pinag-aralan pa. Sa loob ko, hindi ako tutuluyan nito Hindi naman ako mistisa, pustisa ako di ba? Wala akong paniniwala ho sa ganun. But then, pinatunayan ho niya. Ang sabi niya sa akin, "Pwede bang dumalaw sa bahay niyo?" "Aba, hindi ospital ang bahay ko." Hindi, ibig sabihin mamasyal. "Hindi rin luneta bahay ko."
Ayun. Yung pala kinuha niya ho yung address ko doon sa pinsan niya. At isang Sabado ay bigla siyang dumating sa bahay namin. Kinikwento ko siya sa mama ko eh. Uy, gumising ka Kulasa, sabi sa akin. Andiyan dyan yung sinasabi mong Bisaya. Bisaya ho siya kasi. Aba, sabi ko nga, bakit nung masamang hangin na punta ka dito? Yun na ho ang umpisa hanggang sa, siya nang nag-tuition sa akin. No? Kaya sa loob-loob ko, hindi masama, di ba? Eto po nangyari. Alam niyo naman, pupunta na siya sa School of Law, second semester na. Naisip-isip ko, wow, iiwanan na ako nito. Pogi na, marunong pa, patay ako dito, di ba? Iwanan na ako. Magbe-birthday po ako December. December ako magbe-birthday. Pinagpaalam niya ako sa father ko. Nagkataon po lumipat na kami sa Bulacan dahil pinalayas na ho kami sa apartment. Patong-patong mga problema, di ba? Napunta siya rin sa amin, Man Tony, pwede bang maimbitahan uli si Imelda? Ganyan. Hindi na katulad ng dati, sabi niya, kasi dapat uuwi kayo 5, 6 o'clock. Kasi dito sa probinsya, hindi maganda yung ganyan. Dati, ihatid niya ako 6 o'clock, 7 o'clock. Opo, mga 5 o'clock lang, dito na kami. After lunch, immediately, nandun po siya sa bahay namin. So, umalis po kami. Alam niyo po, pag December, di ba, maraming tao? Yun na nangyari. Pagdating ho sa Maynila, kumain lang kami. Pinasyal ako ng konti dyan sa Intramuros. Tapos uwi na. Siyempre, pag uuwian na, alam niyo po, kahit na ang ating mahal na dating presidente, Ferdinand E. Marcos Jr., meron na tayong doon, LRT. But then, ang LRT jam pack, masyadong puno at ang pila mula ibaba hanggang taas, hindi kami wala din pong taxi, may pera siyang pan-taxi. Kasi nung araw ho, working student din yung napangasawa ko. No? Aba, hindi ho talaga kami makasakay. Sa loob ko, pabor sa akin. Ayun no. Sabi niya, naku, Mel, sabi niya, 4:30 na. Sabi ko, teka, nagugutom ako eh. No. lato ng tawag dito, ng pamamaraan ginawa ko. Sige, kumain ka muna. Pinakain ako dyan sa May Carriedo, yung bitsugin dyan na may soft drinks at sandwiches. So, sabi niya, sige, pakidalian mo. Nakasakay kami. Siguro mga 7 o'clock na. Pagdating sa sa monumento, nasasakay na kami, papuntang Santa Maria. Almost 9 o'clock na. Sabi ko na naman, nagugutom ako ulit eh. Ano na eh. Alam nyo naman, walang telepono noon eh. Diba? Kung meron siyang telepono sa amin, wala. Sabi niya, patay ako sa tatay mo. Sige, di bale. Sabi ko, ang maganda mo natin gawin, sabi ko, iwanan mo na ako dito. Diba? Wala ka naman pananagutan. Ako na lang uuwi. Aba, hindi pwede yan. Sabi niya, kinuha kita doon sa inyo. Kailangan, hatid kita. Hindi na. Sabi ko, umuwi ka na lang. Sabi ko, sa katotohanan, ayoko nang umuwi eh. Ha? Sabi ko niya, kasi tatakot ako sa tatay ko dahil sabi niya, ayaw mo umuwi? Nag-isip? Di, uwi na lang kita. Sa loob ko, nice. Yan ang istorya. Nakakatawan, di ba? Pero ginagamit natin yung mga diskarte natin eh, no? Pagdating mo namin doon sa kanilang bahay sa taga-ano sila eh, ano ba yan? Vito Cruz, no? Kilala ho ako ng father niya kasi nung graduate yung kanyang eldest brother, pangalawa ho siya. Ako yung naglagay ng garland sa kanyang imbitado ko noon, kaya kilala ko ng mga iyo. Boy, ba't kasama mo si baby gabi na? Narinig ko po yung sagot niya. Pero sa taxi pa lang, sinabi niya na po sa akin, wag ka nang kikibo ha, ako na lang bahala. Sa loob ko, good. Ayun po, pagdating namin doon. Pwede ba kayo makausap ni mama? Munik na kami. Ako naiwan sa sala. Sila nagpunta sa kwarto. Paglabas umiiyak na yung mother-in-law ko. Imelda, bakit naman ganyan? Yan po, end the story. Yan po, ayan na ang katotohanan ng istorya. Kaya nga sinasabi mo natin, yung mga diskarte natin sa buhay, no? Ganun talaga. Hindi naman po ako nagsisi kasi yung bana ko po ang nagpaaral sa akin. Sabi ko sa kanya, kung talagang love mo ko, aralin mo ko. Dahil kung hindi, punta ako Longga po. Diba? Gusto ko talaga mag-aral.
siya ho, graduating na. And finally, he took his law sa FEU po. Ano naman ho mangyayari sa akin? Taga-timpla lang niya ng kape. Hindi ko papayag ng gano'n. Dahil pinangakuan niya ako na ako ipapag-aralin niya. Kung kaya, pinagmamalaki ko pong sabihin na pagka-graduate ko po ng college, kapapanganak ko pa lang doon sa pangalawa kong anak. No? Pero awan ng Diyos, napagtagumpayan ko po. 3 taon at 1 summer ang aking binuno. Sa totoo po lang. Pero ang aking dasal, Panginoon, tulungan mo po ako maging isang professional dahil ang napangasawa ko, pogi na, may pinag-aralan pa, patay ako dito. Gagawin lang ako taga-timpla ng kape. Na ayaw ko pong mangyari sa akin. Ganyan po isip ko nung pa. Kaya yun, sa loob-loob ko, dapat talagang dumiskarte po tayo. Wag niyong isipin yung mga balakid. Dumiskarte kayo. Alam niyo po, kapitbahay namin yung in-laws ko. Ang bait naman po nung in-laws ko. Kasi sabi ko doon sa akin ba na, wag mo akong sasama sa bahay niyo. Ako po yung first na manugang Dahil hindi ako sanay makisama. Kahit na doon sa isang kwarto lang na tayong dalawa lang, okay sa alright. Pero ipinakita ko po sa kanya na ako'y very responsible. Pag dumadalaw nga po yung mother-in-law ko, isang block away lang doon sa bahay nila. Nag-aalis pa ng tsinelas. Hindi ko po makakalimutan niya. Sinasabi, Ma, ba't nag-aalis ako dyan? Ang kintab ng bahay mo, Imelda. Sabi ko ng mother-in-law ko. Pinakita ko sa kanila na though I am still young, handa po ako sa lahat ng hirap. Makapag-aral lang ako. Dahil naisip ko po, baka ako paturuan ng mga anak mo bandang huli. At syempre, baka hindi kami magtagal nitong gwapo na at may pinag-aralan kong esposo. Dahil syempre, iiwanan ako niyan dahil bobo ko sa ropor, di ba? At hindi naman ako maganda, ay siya gwapo. Naisip ko po yan. Kaya kailangan pumantay ako sa kanya kahit man lang hindi makaangos. No? Kahit man lang hindi makapantay, at least makaabot po sa kanyang pinag-aralan. Opo, yan ang aking diskarte sa buhay. Pinagmamalaki ko po yon. Kaya ang daming hirap po ang aking dinanasan. Sabi pa nga ho ng mga parents ko, ang payat-payat mo na aral ka pa ng aral. Hindi na lang po ako mikibo. At lagi akong nagdadasal. At sabi ko pa nga sa aking asawa, una sa Diyos, pangalawa sa sarili ko, pangatlo ka lang dahil pera mo yan, di ba? Dahil kahit may pera kang pinag-aaral sa akin, ako mismo nawalan ng gana sa pag-aaral dahil pinagsabay ko yung pag-aasawa, nag-anak na ako ng 2, masyadong senyorita de patatas pa. Palagay ko hindi ko natapos, but awan ng Diyos, with the guidance of our Lord, at sa aking pagsusumikap, indiskarte ko po sa buhay. Kaya naalala ko po yung namayapa akong isa sa mga best friend ko, si Miss Lynn Soreda, kailan lang namayapa siya. Nung ako po yung nasa radyo, nung ako yung nasa DCXQ, yung una ko pong pagraradyo bilang isang broadcaster, ang akin pong programa doon yung Gabay ng Buhay with Mel Elizalde. Haba, ano? Ngayon, nung lumipat na po ako ng DWBL, sabi sa kanya, Mare, kasama ko pong teacher ito sa Arellano, pili mo nga ako ng programa, yung title, isang salita lang. Mahirap bang anuhin yan? Ang diskarte mo, yan ang gawin mong sa kanya ko po nakuha yan. Sabi niya, madiskarte. Sabi niya, ang ginawa ko, ka-diskarte. Kaya utang na loob ko po ito kay Miss Lynn Soreda, may kumadre, na kailan lang po ay namayapa. Marami pong mga sa buhay natin para tayo magtagumpay, kailangan po siguro talagang masikap tayo. At talagang tutok tayo kung ano man po yung mga balakid. Hanggang ngayon, matanda na ako, marami pa rin balakid Mismo, nakakasakit ng loob. Dahil sa ito, gusto ko pong pagtagumpayan nyo itong ating maliit na studio. Marami tayong pangarap para maiwan ko din sa aking mga, although meron silang kanya-kanya, gusto po may maiwan akong makasaysayan naman. At maraming salamat po sa mga taong tumutulong sa akin, lalo na rito kay Mr. Chot Velasquez, na he's like a son to me, napakabait ho, marunong. Siya ho ang gumagawa ng lahat ng paraan. Sabi nga niya sa akin, Tita Mel, ang ganda ng tinayo mong business, kaya lang yung management mo. Kasi po, matagal na natin itong tinayo, 2012 pa. At hindi po ito scam. This is a corporation, although digital channel po tayo. Yan naman po uso ngayon Wala na po yung analog, konti na lang. Huwag naman magagalit sa akin yung AM band and FM band. Di po ba kahapon, nung isang hapon, yan po yung ating, yan po ating topic, no? Kasi meron nung tumawag sa akin na
niloloko lang daw ako ng mga kasama ko. At baka hindi ko raw naintindihan yung cyber broadcasting. Kaya ipinaliwanag ko po. Hindi po tayo tanga. Hindi po tayo susubok sa isang bagay na hindi po natin alam o wala tayong kaalaman. So po, yan pa. Gusto ko pong batiin ang isa sa mga, is like a son to me, of course, si June Bombay is watching. Thank you very much, anak. At marami pong salamat. Ayan, nawala tuloy tayo sa topic. So, yan po, yung mga diskarte natin. Nawala tayo, but I have to tell you my experiences, hindi po sa pagyayabang kasi mahirap, maraming masasakit na experiences tayo. Pero napagtagumpayan natin, na related naman dito sa sinasabi natin, paano mapagtatagumpayan ang kagipitan sa pananalapi. During that time, alam niyo po ba, ang pasok ko Monday to Saturday, pag nakapasok po ako ng 3 beses sa MLQU, ang pasasalamat ko sa Panginoon, ganun. Kasi ho, kulang ang pera pinagkakasya lang. At the same time, marami pa pong problema. Yung anak ko, minsan may lagnat. Yung panganay ko, masyadong perways yun Mayat maya, may lagnat. Mayat maya, may sipon. So, I have to stay. Opo, lagi po akong absent. At alam niyo po ba, natapos ko ang aking kolehiyo na wala akong librong pinabili sa husband ko kahit 5. Ayan, buhay ho siya. Ang sabi pa nga niya sa akin, ba't di ka bumili? Wala, tuition ko na lang bayaran mo. Yung libro, parati na lang akong library. At siyempre, sabi pa niya sa akin, bumili ka naman ng shoes mo nung araw po. Ang bagong shoes ay ang bago pong shoes noon ay 20 pesos lang. Siguro naaawa sa akin. Nakita naman niya ako noon. Lagi pa ako naka-high heel noon. Pero kinalimutan ko po lahat yun dahil sa ambisyon ko maging isang professional. Kaya magtatagumpay po tayong lahat. Kahit na tayo ay nagigipit sa kaperahan, basta madiskarte po tayo, basta yung sinasabi niyan. Ano man ang ating mga mga problema sa kaperahan, sinasabi po, maigi, matutong, sinasabi po, hanggang maliit ang kumot, matutong mamalugtot at kailangang maghigpit ng sinturon. Huwag naman ho yung sobra, baka hindi kayo makahinga. At saka ho, siyempre kakain pa rin ng maayos kahit papano. Kailangan may laman ng bituka. At alam nyo, isa sa mga diskarte dyan, kung nag-iisa ka, wala kang pera. Marami kang kaibigan Paminsan-minsan magpalibre ho kayo. Huwag nyo namang abusuhin na araw-arawin nyo. Nakakabullshit ho yun. Diba? Alam din natin na mahirap ang buhay. May mga kaibigan tayong talagang minamahal tayo pero hindi rin natin sila pwedeng abusuhin. Gumawa ho tayo ng sarili nating diskarte, no? Kaya nga, yun, at sinasabi ho, maraming tao na, sinasabi na kapag ang tao ay marunong mamalugtot sa mga kahirapan niya, siya po ay nagsusumikap, no? Yung mga kaibigan natin na maraming tutulong sa atin ay napakaganda ho niyan. At siyempre, hindi ho tayo aasa sa mga puro tulong-tulong. Tulungan natin ang ating sarili. No, yan po ang napakahalaga upang mapagtagumpayan natin ang kagipitan sa pananalapi. Ako po, although hindi naman ako mayaman, but then siguro kung hindi po ako nag-aral, sa kangkungan ako pinulot. Baka lalong kaawa-awa ang aking kalagayan dahil una, matanda na ako. Siguro kung hindi po ako nakapag-aral, wala akong pensyon ngayon bilang isang nagsilbi ng 38 years sa gobyerno bilang isang guro. Wala akong inaasahan na pensyon na napakahalaga para sa akin nakatutulong. Di po ba? Yan ang sinasabi. At sinasabi ho rito, kapag ang tao ho ay nagpapahalaga sa kanyang sabi nga po ni Albert Einstein, do not seek to become successful, but to be a person of value. Ayan. Ganda ho nun hindi po ba? Wag ho yung puro papayaman tayo. Kailangan maging successful tayo, maging atin ng kalahati ng Maynila. Di ba? Parang ganun. Pero ano po ang naging nyo? Isa kayong mandurugas. Hindi po maganda yon. Ang kinakailangan sabi nga, do not seek to become successful, but to become a person of value. Yung taong may pagpapahalaga, may kahalagahan ang kanyang ugali at hindi siya makakalimutan ng mga taong nakapaligid sa kanya at nakapag-ugnay sa kanya. Di po ba? Sapagkat siya ay mabuting tao, fair,
at hindi ho mandurugas, no? At the same time, mas maganda po yung tayo ay isang professional. Naalala ko po ang sinabi ng aking professor sa MLQU. No? Anong sabi niya? Si Mr. Tomas Ongoko. Yes, sir. Kumusta po kayo? Yan. Naging professor ko po yan at siya ay naging somebody sa national, ano ba yun? National Science, Technology, etc. Mga ganon, no? Magaling pong professor yan, si Mr. Tomas Ongoko. Ang sabi niya, pilitin nyo kayo ay maging isang professional dahil mararamdaman nyo yan sa sarili nyo na iba kayo sa mga kaedad nyo na hindi nakapag-aral. Napatunayan ko po yan several times. Especially when I went abroad several times. Kahit matutokso kayong gumawa ng pera sa kabulustagan, maalala nyo, professional ako, hindi ko pwedeng gawin yan. Hindi po ba? Mapipigilan nyo po yung sarili nyo. Laging naisip ko po yan dahil sa gininto ang kaisipang ibinahagi sa akin ng isang magaling na edukador, si Mr. Tomas Ongoko. Sana'y nabubuhay pa si Sir. Isang magaling na professor sa Manuel Luis Quezon University na kung saan doon po ako graduate. Yan po yung mga nais kong ipabahagi sa inyo, ibahagi para mapagtugumpayan po natin ang kagipitan natin sa sa pananalapi, no? Sabi nga po, ang lahat ng bagay ay may kasagutan. Depende po sa ating determinasyon. Yun po. Huwag tayong manangan sa mga taong nakapaligid sa atin. Paminsan-minsan, kailangan po natin sila. Pero yung palagian po natin silang ginagawang parang palabigasan. Napupunta kayo doon, tatanghalian lang kayo, tapos aalis na kayo. Nakakabwisit po yung ganon. Di po ba? Baka imbis na kaawaan kayo, kainisan kayo. So, ang mas mabuti nyo pong gawin, pagbutihin nyo po, ibig sabihin ay ibahin nyo yung inyong buhay sa pamagitan ng pagsusumikap. Marami ho tayo diyang una. Sabi ho, pwede kayong mag-aral sa TESDA, no? Di po ba? May libre ho dyan Nag-aaral na kayo, bibigyan pa kayo ng allowance. Di po ba? Pagtiyagaan nyo po yung 60 pesos allowance a day. Abay, malaking pera na ho yun. Tapos mag-aral kayo, maaaring pag-welding, and then you try to air conditioning repair, etc. Sa mga babae naman, mga beauty, etc. Di ba? You have all the chances to go abroad if you have that expertise, no? Di po ba? At huwag kayong mawalan ng pag-asa. Basta magsumikap. Siyempre, una ang guidance natin sa Panginoon, huwag mo tayong manangan sa ating karunungan. Even the brightest one, pag siya ay binigyan na ng stop ng Panginoon, wala na ho lahat yan. Kaya doon ho tayo mananangan. No? Tapangan mo natin ang ating mga sarili sa pagtatagumpay para sa kagipitan sa pananalapi. Kahit na hindi po lahat ay nasasagot natin, at least gumagawa po tayo ng paraan. Habang nandito po tayo sa mundo, bago tayong umasa kanino man, sa anak natin, kung ano. Siyempre, yung mga anak natin, may sarili na ho silang buhay. Kung sila itutulong, thank you. Kung hindi naman, wag ho natin silang asahan. Di po ba? Although nakalagay po sa Biblia, sa 10 utos ng Diyos, sinasabi, igalang at mahalin mo ang iyong mga magulang. Ito po ang sinasabi natin. Ang mabuting anak, magalang, mapagmahal, ay pinagpapala ng Panginoon. Kaya yan po ang ating gawin. Hindi naman po nakikita sa pera yung bigay ka ng bigay ng pera. Hindi po yun Just say, how are you, ma'am? Nasa ibang bansa kayo. Makitang you care for your parents to say hello. Napakalaki na pong bagay yon. Yan po So, kaya tayo magtatagumpay sa kagipitan sa pananalapi ay nasa sa ating mga kamay. Siyempre, ang gawa ay para sa tao at ang awa ay mula sa Panginoon. Yan po. So, hanggang sa muli, mga minamahal kong taga-subaybay, gusto ko po munang bawatiin ang ating mga regular followers, Dr. Loida de Diaz, Ma'am Antonieta Dizon Tapang,
Mm. At ang mga guro dyan sa Arellano High School, syempre, ang muling nating pasasalamat sa ating principal sa ngayon, sa ating Cayetano Arellano High School, Mr. John Butch P. Locara, at si Miss Leia Magsalin, ang head ng Values Department. And of course, our good friend, Miss Eunice Abanto. Thank you so much sa mga tulong mo at see you again, and hanggang sa muli. Don't forget po to like us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel and Facebook channel. At siya nga pala po, meron tayong babatiin dito, si Mr. Noel Sanchuile, ang pinakamagaling na golfer, pogi. At alam niyo po, magkakaroon tayo ng project sa kanya next year, no? Yung Golf for a Cause, dahil ito kilala sa mundo ng golf. Pero hindi siya nanggugulpe, golfer lang ho yan. So, hanggang sa muli, don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.